Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Former Senator Antonio Trillanes IV has slammed binatikos the Supreme Court ruling which declared null and void the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, describing it as highly suspicious. Kaduda-duda daw ang unanimous ruling ng Supreme Court sa impeachment case. In a radio interview, Trillanes discussed the circumstances surrounding this decision. He said that the Supreme Court did not consider the response submitted by the House of Representatives in promulgating its ruling in favor of the Vice President. So, wala daw. Pinabayaan daw, binaliwala ng Supreme Court yung opinion o response ng Supreme Court ng House of Representatives. Ito yung kanyang payag, yung exact na payag. Highly suspicious yung circumstances natapos yung deadline nung pagpasagot sa House of Representatives noong July 18. Pero nung Friday, July 21 lang na-receive yung sagot ng House. Pero nung July 21 po ng hapon ay may nakakuha na nung mga informasyon na pinapaikot na yung ponensya na yan. Ibig sabihin, hindi pa nako-consider yung sinabi ng House, loto na yung desisyon. Ang tawag dito, lotong Macau. Hindi pa daw nare-receive yung reply ng House, kinakalat na yung ponensya, yung sinulat ni Justice Lunen, na yun na yung ruling, at mag-concur na lang ang mga maestrado, yung gustong mag-concur, yung ayaw naman mag-dissent. Ganon, so butuhan na. Ganon po kasi yan Merong i-designate na ponensya, susulat. Tapos ipapasa na sa mga maestrado. Mag-concur, mag-abstain, or mag-dissent. Lahat nag-concur. 13-0. Anong ibig sabihin nun? Puros mga the best of the best, the cream of the crop sa judiciary natin, yung ma-appoint ka sa Supreme Court. Talagang grabe ka. The best ka pag na-appoint ka yan. Bakit 13-0? Tapos kini-question pa. So, sino itong mga kumu-question? Trillanes. Ano ba siya? Abogado? Ano ba siya? Di ba palagi ng talo? Tapos, magaling. Papa-interview, ini-interview naman, salita ng salita. Anyway, that's part of democracy. Pagpapahayag ng opinion. So, bahala ng taong bayan kung paniniwalaan nyo itong mga opinion na basta ang sabi ni Mr. Trillanes, kaduda-duda, parang lutong Macau ang desisyon ng Supreme Court. Okay. Ano ba? He also believed that the reason why the High Court issued a rash decision, inapura daw is to block the Senate from convening as an impeachment court for the looming trial of the Vice President. Grabe naman ito. Kasi kung wala sana itong wala itong desisyon ng Supreme Court, yan na, nag-open ng 28th Congress. Sabi ni Senator Villanueva, August 4, yan na, magsimula na yung trial, tuloy-tuloy na. So kung wala ang desisyon ng Supreme Court at tutuloy ng trial, anong mangyayari sa trial? Ang nakikita ko, opinion ko lang ito ayan, kanya-kanya tayong opinion, madidismiss pa rin ang impeachment case. Kasi, ang mga senador, 13, sobra pa 13, walang jurisdiction ang 20th Congress sa impeachment case na yan. Yan ang nakikita ko. So, same-same lang yapon. So, ang duda ni Senator Trillanes, sinadya ng Supreme Court na pigilan ang impeachment trial sa Senado. Yun, duda lang ngayon. So, I don't know kung ano rin ang paningin ninyo. Ito, sabi niya, tapos ito yung timing. Kahit bagyo, anong kinalaman ng bagyo sa pagdidesisyon ng Supreme Court? Anyway, ganyan talaga yan kung hindi natupad yung gusto mong mangyari, kung ano-ano na lang ang makikita mong dahilan. What's the rush? Sabi niya. Pwede naman next week yan sa formal en banc session nila. Kung hindi iniiwasan nila na mag-resume yung 20th Congress with the start ng SONA on Monday. So talagang determinadong pigilan ito.
Grabe, mga imagination. Ito pa, Trillanes also mentioned the case of former President Duterte pending sa ICC. With what the Supreme Court did with this decision, lumilinaw sa taong bayan, o sinong taong bayan? Huwag niyo kaming isama sa taong bayan na sinasabi niyo, Mr. Trillanes. Lumilinaw sa taong bayan kung bakit natin sinampa sa ICC yung kaso. Pangalawa, dito din nakikita kung bakit ang disenyo ng impeachment court ay hindi binigay sa Supreme Court. Wala na lang, kung ano na lang. Ginawang justification ni Mr. Trillanes itong decision ng Supreme Court na ito na parang nilutong Macau. Kaya mas mabuti isinampa natin ang kaso ni PRRD sa ICC. Sige na lang. Maligaya kayo sa nangyari kay PRRD. Kami, hindi. Nagdadalamhati kami. Kaming mga nagmamahal sa Duterte. Kayo, nagalit sa mga Duterte, sige, that's part of democracy. Galit kayo, kami naman malungkot. At nagdarasal kami na sana darating ang panahon, history will judge kung alin ang tama, alin ang mali sa ginawa ng administrasyon ito na pinadala ang dating Pangulo sa ICC. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. So, mo niyang atupan ngayang balay. So, mo niyang atupan nga balay niya. Balay sa tayo. So karon na human gyud ang balay nga. Balay ni Toms. Yaha nga balay. So maayo na gyud sa natanaw ken human na ang yang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon ang sa imong masulti nga human na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagata, magabalay na kita kay sa nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga wala pang tabang di ko pagkabalay kay naglunok sa nginikalan sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Duha. Duha imong anak. So nakikuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo.